Hindi mapakali ang dalaga habang naglalakad sila pabalik sa tinutuluyan nilang kwarto. Abot-abot ang kaba na kanyang nararamdaman. Kay higpit ng hawak ng binata sa kanyang baywang. Ramdam niya ang init na dumadaloy mula sa katawan nito na nagdudulot din ng kakaibang pakiramdam sa kanya. May idea na siya sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila mamaya. Naroon ang takot, ngunit mas nananaig ang sinasabi ng kanyang katawan. Naroon ang pananabik. Ano man ang mangyari mamaya, sana ay hindi niya pagsisihan bandang huli. Wala pa ring nagsasalita sa kanilang dalawa nang makarating sila sa tapat ng kanyang kwarto. Tanging ang paghinga nila ang naririnig. Mataman siyang tinitigan ng binata. Naroon ang pagmamahal at pagnanasa sa mga titig nito. Nagyuko siya ng ulo nang hindi niya makayanan ang klase ng tingin nito. Kinuha niya ang susi sa kanyang bag, at binuksan ang kanyang kwarto. Agad na sinalubong ng binata ang kanyang labi nang lingunin niya ito. Hindi siya makagalaw dahil sa pagkabigla. Maya-maya ay tinugon na rin niya ang halik nito, with equal fire and ferocity. Naroon ang pananabik sa mga halik nito, lalo na nang ipasok nito ang dila sa loob ng kanyang bibig. Tinukso-tukso nito ang kanyang dila na lalong nagpadarang sa kanya. Ang mga kamay nito ay nagsimulang lamikot, at kung saan-saan na dumadapo at humihimas. Napasinghap siya nang maramdaman ang kaliwang kamay nito sa kanyang chest, samantala yung isa ay abala din sa kanyang pangupo. Hindi na rin niya namalayan na nakapasok na pala sila sa kanyang kwarto. "You should stop me right now kung hindi ka pa handa," bulong ng binata habang panay ang halik sa kanyang leeg. Napatitig siya sa binata. Bahagyang nakaawang ang mga labi nito habang habol ang hininga. His hair in a mess already. Malamlam ang mga mata as he gazed at her lovingly. Love and lust are both in his eyes. Hinawakan niya ang damit nito, at hinela palapit sa kanya tsaka ito hinalikan. Agad na nakuha ng binata ang kanyang ibig sabihin, at marubdob siyang hinalikan. Para silang pangangapusan ng hininga sa klase ng halik nito sa kanya. Naramdaman niyang nasa loob na ng bestida niya ang mga kamay ng binata. Impit siyang napabulong ng maramdaman ang banayad na dampi ng kamay nito sa kanya. Hindi maipaliwanag na kilati ang idinulot nito sa kanya. Sending shocks of an unknown and tingling emotions with her body. Kumawala ang isang boses mula sa kanyang bibig nang hawakan nito ang kanyang pangupo, at buhatin siya papunta sa kanyang kama. Ang kanilang labi ay magkahugpong pa rin. Maingat siyang inilapag ng binata sa kama. Ang mga halik nito ay bumaba sa kanyang leeg, habang tinatanggal ang pagkakahok ng kanyang bra. Basta na lang din itong initsa iyon kasunod ng kanyang bestida. Nahiya siya bigla nang mapagtantong nakapanloob na lang siya. Buong paghanga naman ang mga titig ng binata sa kanya. He bent down his head again as he kissed her hurriedly. Ramdam niya ang kagustuhan sa katawan nito. Siya man din ay hindi na rin makapagpigil, at ginagaya niya kung anuman ang ginagawa ng binata sa kanyang katawan. She kissed and touched him with equal fire and passion. Napabulong siya nang damhin ng binata ang kanya, at hinimas-himas iyon. Napaliyad siya nang maramdaman ang kamay nito ng kanya at sipuhin nito ang kanyang salampuit. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang suot. Pagkatapos ay pinagpala ng kamay nito ang kanyang katawan. Pinararaanan ng kamay nito ang bahagi ng kanyang katawan, dahilan upang napapasinghap siya. Nakalampas na rin ang tunog at bulong mula sa kanyang mga labi. Daraang na siya sa sensasyong dulot ng mga haplos ng binata. Nakagat niya ang kanyang labi nang tuksuhin siya nito. Nagulat siya sa ginawa nito doon at nagsimula na kung anuman ang nais nito. Hindi na maintindihan ng katawan niya kung liliyad ba o bibiling sa sobrang sayang nararamdaman, lalo na at wala ring tigil ang mga labi nito sa pagsamba sa kanya. Alam niyang magmamarka ang mga iyon. Ramdam niya ang panggigigil at pagnanasa ng binata. He kissed her like there's no tomorrow. He nipped and kissed her. Hindi na rin niya napansin na wala na ring saplot ang binata. Namalaya na lang niya ito nang maramdaman niya ang mainit nitong katawan na nakadikit sa kanya. "You're mine," he murmured under her ear. He gently bites her earlobe making her squirm with pleasure. Walang tigil ang binata sa pagsamba at pagpapaligaya sa kanya. Ang mga kamay ito ay animo isang expert at alam kung saan siya mahihibang sa sobrang saya, bulong at ingay niya ang maririnig sa loob ng kwarto. Ang mga kamay niya ay dumako na din sa dibdib ng binata at hinimas yun,
tsaka bahagya niyang pinisil ang dibdib nito, dahilan upang ito ay mapabulong. Dama ko ang mga kamay niya sa tiyan ni Tuo, at narinig niyang nagsalita ito dahil sa kanyang ginawa. Babe, that feels good. Continue doing that, hingal na sabi ni Logan. Nasiyahan siya sa naging reaksyon nito, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang ginawa. Lalo pang lumalaki ang braso nito habang patuloy niyang hinihimas. Panay ang mura at reklamo ng binata. I can't hold back anymore, he whispered huskily behind her ears. Doon nakaramdam ng takot ang dalaga nang makita niya ito. Makakayanan kaya niyang tanggapin ito. Marahil ay nakita ng binata ang takot at alinlangan niya. Niyakap siya nito at bamulong. Don't worry, I love you babe. Promise, a whimper came out from her when he fully consumed her. Panay ang halik nito sa kanyang buong mukha, easing the pain away. Maya-maya ay nagsimula na itong magtrabaho sa kanya. Masakit pa rin ng kaunti pero unti-unting napapalitan ng ibang pakiramdam ang kirot na kanyang nararamdaman. Para siyang nagdedeliryo nang mag-umpisang magtrabaho ang binata sa kanya. Bawat trabaho nito ay walang kahulilip na saya ang hatid. Napalitan ng ingay ang kaninang daing niya. Hinawakan ng binata ang kanyang mga kamay at ipinunid iyon sa kanyang ulunan. Walang pagod ito habang nagtatrabaho sa kanya. Pabilang-biling na siya sa higaan dulot ng pag-iisa ng kanilang mga pangarap. Wala na siyang pakialam sa ginagawa niya, sinusunod na lang niya ang idinidikta ng kanyang katawan. Wala namang kapaguran ng binata sa ginagawa nito. Bawat trabaho nito ay kakaibang saya ang dala. Mas lalong lumakas ang kanyang ingay nang maramdaman ang pamumuo ng kung ano sa kanya. Para may gusto siyang abutin na hindi niya noari. I love you babe. I'm happy right now. Alam ko ako ang una at nagpapasalamat ako sa tiwala mo. He buried his face on the crook of her neck. I love you too baby, tugon ng dalaga. Nanatili itong nakapikit, ninanamnam ang sayang dulot ng binatang katabi. They made love all through the night. 3 beses siyang nilambing ng binata ng gabing iyon. She felt sore down there pero okay lang sa kanya, dahil mahal na mahal niya ang binata. 4:00 na ng madaling araw nang tigilan siya ng binata. Panay kasi ang panghaharot nito sa kanya. Isiniksik niya ang katawan niya sa binata, at niyakap siya nito ng mahigpit habang nakaunan siya sa braso nito. Nakatulog silang walang saplot sa katawan. A satisfying smile both on their faces. Maagang nagising ang dalaga kinabukasan. Kahit pa madaling araw na nang patulugin siya ni Logan. Hinanap niya ang kanyang mga damit, ngunit hindi niya ito makita. Natatarante niyang ibinalot ang kumot sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng hiya, subalit hindi naman niya pinagsisisihan ang nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Narinig niya ang mahinang lagaslas ng tubig sa banyo, marahil ay naliligo ang binata. Maya-maya pa ay lumabas na ito. Tumutulo pa ang basang buhok nito, habang towel lang ang nakatabing sa ibabang parte ng katawan nito. He looked very hot. Napakagat labi siya unconsciously. Napangiti tuloy ang binata nang mahuli siyang nakatitig dito. Lumapit ito sa kanya as he claimed her lips. His scent lingered on her. He smelled like her. Ginamit nito ang body wash niya. Akmang tatayo siya mula sa kama, nang mapaigik siya dahil sa sakit na nararamdaman. She was sore down there. Agad siyang dinaluhan ng binata. Nasa mukha nito ang pag-aalala, ngunit may sinusupil din itong ngiti sa mga labi. I can't move. I never knew that this could be painful. Tinangka niya ulit na tumayo mula sa kama, ngunit agad din siyang napaupo nang maramdaman ang pagsigid ng kirot. Don't move. Just sit there. I'll be back. Utos ng binata bago ito pumasok ulit ng banyo. Hindi naman niya akalain ng ganoon talaga ito kasakit. Sa bagay, pinagpala naman kasi ang binata. Napapaisip nga siya kung paano niya iyon natanggap. Nahihirapan tuloy siyang gumalaw. Paano na lang siya papasok nito? Maya-maya ay bumalik na ang binata. Agad siya nito pinangko at binuhat papunta sa banyo. Nahiya siya nang maramdaman ang pagdidikit ng kanilang mga balat. Ito man ay nakatapis lang ng tuwalya. Tiningnan nito kung tama ang timpla ng tubig sa bathtub bago siya ibinaba doon. Nagulat naman siya nang tanggalin nito ang tuwalyang nakatabing sa katawan nito. What are you doing? Hindi siya makatingin ng diretsyo dito. Kitang-kita niya ang ipinagmamalaki nito. I'll join you there. Turo nito sa kinaroroonan niya.
But you've just finished taking a bath. Saway niya dito nang pumasok na rin ito sa bathtub. Gusto ko lang na sabayan ka maligo. Hindi na siya nakipag-argumento dito, lalo na nang umpisahan nitong masahihin ang kanyang hita. Bahagya siyang napabulong dahil sa ginawa nito, maaliwalas sa pakiramdam at nakakaginhawa ang masahe nito sa kanya. Naiib sa noon ang kirot at sakit na nararamdaman ng kanyang pinakaiingatan. Hinahaplos na din ng mga kamay nito ang kanyang likod, hanggang sa may baywang niya. Napapapikit siya dulot ng ginagawa nito. You like it? Tanong ng binata. Naging matiim ang mga titig ng binata sa kanya. Patuloy pa rin ang mga kamay nito sa ginagawa. Yeah. Sabay hinga niya ng malalim lalo na nang pumunta sa may tiyan niya ang mga kamay nito. Nakikiliti siya. Nagdudulot iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Maya-maya ay naramdaman niya ang mga kamay nito sa chest niya. Agad siyang nagmulat ng mga mata. Minamanyak mo na naman ba ako, Logan? Tanong niya sa binata. Salubong ang kanyang mga kilay habang pinakatitigan ito. Minamasahe na nga kita eh. Concern lang ako sa'yo. Animo maamong tupa nitong sagot. Kilala ko hilatsa mo ha. Tigil-tigilan mo ako. Masakit pa nga yung ano ko. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa binata. Alin ang masakit? Ngumiti ito nang nakakaloko sa kanya. Yung ano ko nga, sikmat niya. Saan ang masakit? Nang mahimas ko, tawang-tawa ang loko. Agad naman niya itong nahampas sa braso, dahil sa kalokohan nito. Tawa lang naman ito ng tawa. Napasimangot na lang tuloy siya. Inamo-amo naman siya ng binata. Ito rin ang nagpaligaw sa kanya. Hindi niya mapigil ang sarili na kiligin dahil sa ginagawa nito. Sino ang mag-aakala na papaliguan ako ng isang Logan Grant? Hahaha, bulong ng isip niya. Hindi niya lubos maisip na ganito kalambing at mag-alaga ang binata. Lalo tuloy itong napapamahal sa kanya. Ang binata na rin ang nag-shampoo sa kanyang buhok. Masarap sa pakiramdam habang minamasahe nito ang kanyang anit. He then scrubbed her whole body making her love with so much happy. Bawat kasulok-sulukan ng kanyang katawan ay nadaanan ng mapagpalang kamay nito. Hindi na siya gaanong nakaramdam ng hiya, lalo na at nakakagaan sa pakiramdam ang ginagawa nito. Kaunti na lang din ang kirot na nararanasan niya sa kanyang ano. Babe, stop that, his voice husky as he spoke. Magkasalubong ang kilay habang matiim na nakatitig sa kanya. Kunot ang noo niya nang tumingin dito. Stop what? Stop your sound. You're making me want again. Anito sa mababang boses, na parabang hirap na hirap magsalita. Napasinghap siya sa sinabi nito. Oh my God. I didn't mean to do that. It just feels so good when you massaged my body. Namula ang mukha niya lalo at nararamdaman niya ang matigas nitong katawan sa kanyang tagiliran. Ramdam niya ang pinipigil na nararamdaman ng binata. Animo sinisilaban ng loob ng banyo dahil sa init na nagmumula sa kanilang katawan. Aminin man niya o hindi, kahit nananakit pa rin ang kanyang katawan, pakiramdam niya ay kaya pa niyang tanggapin ang binata. Wala sa sariling napangiti siya. Manyak na din ata ako eh. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Inaakit mo ata ako eh. Dapat nagsabi ka na lang sa akin, pagbibigyan naman agad kita. Nahampas niya ang binata sa balikat. Tinuwanan lang siya nito at ipinagpatuloy ang pagpapaligo sa kanya. Nararamdaman naman niya ang sari-saring emosyon sa bawat mga haplos nito. Ramdam niya ang pagmamahal at respeto na ginagawa ng mga kamay nito, habang sinasabunan ang buo niyang katawan. Maya-maya ay umahan na ito, at agad siyang napatili nang makita ang katawan nito. Logan, sigaw niya sa binata, ngunit hindi ata nito alintana ang sarili nito. Sa bagay talaga namang may ibubuga nga ito. Matipuno ang katawan nito, ngunit hindi naman iyong namumutok na sa sobrang muscle. Nanlaki ang mga mata niya nang matitigan ang ipinagmamalaki nito. Handang-handa nang makipaglaban ulit at napalunok siya, nang mapagtanto kung gaano nga ito ka-proud. Matapang ito at animo inaakit siya nito. Kakaibang init ang dala nito lalo na nang nakita niyang parang sumasayaw ito. A smirk was on Logan's face. Nanunudyo ang mga mata nito. You love what you're seeing. She, kahit kailan talaga, napakamahilig mo. Bilasan mo na dyan at nagugutom na rin ako. Nagtabing lang ito ng tuwalya, bago siya pinangko at pinaupo sa tabi ng kama. Ito na rin ang nagpatuyo ng kanyang buhok at nagsuklay nito.
May kung anong damdamin ang dumating at naramdaman niya habang nakatitig dito. Mabait naman talaga ang binata, ang reputasyon lang nito pagdating sa mga babae ang kinaayawan niya. Other than that ay wala siyang masabi. Napakaswerte niya at nararanasan niya ngayon kung paano alagaan at mahalin ito. Nakakataba ng puso at hindi niya maipaliwanag ang damdamin na lumukob sa kanya. Hindi niya napigilan ang mapaluha na ikinataka ng binata. What's wrong? Why are you crying? Parang timang nabigla na lang itong nagpanik nang makita siyang umiiyak. Marahan siyang umiling at ngumiti dito. Nagtaas baba ang kanyang dibdib dahil sa emosyong kanyang nararamdaman. Wala to. Ano ka ba? Masaya lang ako na minahal mo ako at inaalagaan ng ganito. Umiling ito sa kanya. No, I should be the one thanking you. Dahil binigyan mo ako ng chance na maipakita at maipadama ang pagmamahal ko sa'yo. Napakaswerte ko at binigay ka ng Diyos sa akin. Pakiramdam ko nga, hindi ako deserving sa pagmamahal mo dahil sa pagloloko ko noon sa mga babae. Mataman niyang tinitigan ang binata. Nalulunod siya sa klase ng emosyon na nakikita niya sa mga mata nito. Halo-halo ang naroong emosyon, pagmamahal at respeto, takot at pangamba. Ano kaya ang ikinatatakot ng binata? Nasa kanya na naman ang lahat eh. Guwapo ito at mayaman pa. Successful din ito sa businesses nito. Marahas siyang napasinghap nang bigla siyang binuhat ng binata. Put me down, Logan. Ayoko nga, gusto kitang buhatin tapos ipagluluto din kita. Nakangiti ang binata as he wagged his eyebrow. What do you want me to cook? Anything would do. Tingnan mo na lang dyan sa ref. Animo papel lang siya habang buhat nito papunta sa kusina. He settled her on top of the counter, tapos ay naghalungkat ito sa ref. He was topless with a piece of boxers that he wore. Namula ang kanyang mukha nang mapatingin sa ibaba. May gusto pa rin itong gawin sa kanya at pinipigilan lang nito iyon. Masarap sigurong gumising tuwing umaga na mukha nito ang mabubungaran mo. Si Logan din ang naghanda ng pagkain nilang dalawa. Asikasong-asikaso siya nito. Sinubuan pa siya nito, kahit ilang beses siyang tumanggi dito. Hindi naman siya mananalo sa katigasan ng ulo ng binata, kaya hinayaan na nga lang niya ito.